based sa history, 'di ba? Historically, yung mga maaagang nagdeklara, dinudurog eh. Case in point, si Manny Villar, si Jojo Binay, 'di ba? Maaga rin sila nagdeklara. Tingnan niyo, no, wala nangyari kasi binibigyan niyo parang ng ammunition yung administrasyon na durugin ka kasi nga kinokontra mo ang administrasyon. Ano sa tingin nyo, sabi nyo nga, VP Sara speaks her own mind, she doesn't mince words. Pero do you think that this early announcement is more for her favor because nga she's facing 4 impeachment complaints, or this is just so that the administration will scramble already and find their candidate para, ayan, guguluhin ko kayo, bahala na kayo. Paano kayo tumatakbo po ang utak po ni VP Sara, or all of the above? Oo, tama yung mga sinabi mo, no? Unang-una, oo, sa kasaysayan, si Manny Villar at si VP Binay, dinemolish rin. Pero yung demolition na yan is like within the 18 months of preparation. Okay. Si VP Inday, na-demolish na, second year pa lang in office. So, doon sa pahayag niya, sinabi na nga niya na may isang linya doon na sinabi niya, sa unang ilang buwan pa lamang, nakita ko ang hindi pagiging tapat ng administrasyon. At alam kong babalikan ako sa impeachment. So, tapos pangalawa, meron rin siyang sinabi diyan na matagal siyang inaatake ng buong makinarya ng kapangyarihan. Pagkatapos, ang sinabi nga rin doon, marahil matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. So, meaning, durog na siya. Ano pa namang idudurog ninyo, di ba? So, parang sa akin, kung gagamitin mo yung barometro ng kasaysayan, tama naman na maaga ka maghayag, talagang dudurugin ka. Ito hindi pa siya naghahayag, dinurog na siya. Kumbaga maghayag na lang ako, ano pa ba namang itatapon mo sa akin? Kumbaga nating tulusan, so go on the offensive na siya, no? Also, Prof, what do you think is the best and worst case scenario po dito sa kanya maagang pagdeklara? Well, ang best case scenario, malulusaw yung suporta sa impeachment. Ang best case scenario, makoconsolidate yung mga supporters niya sa baba dahil may leader na, may mukha na. Ang best case scenario na hindi naman niya talaga gusto ay may mga tatawid papunta sa kanya. Okay? Na mga politiko, di ba? Ang best case scenario ay ang mga oligarchs bibigyan siya ng pondo. Sandali lang, hindi seryoso na ito, di ba? So medyo mag-aalangan sila. Bakit? Kasi lahat ng surveys pinapakita na siya ang frontrunner. Correct, So, malaking bagay yon sa time series kasi kung ikaw ang frontrunner, bumababa ng konti pero nakaka-recover. Malaking bagay yon. Ang worst case scenario, tapusin ko lang, no, ang worst case scenario ide-demolish pa rin siya. Ang balita ko, 2 months siyang ide-demolish sa House bago paakyatin sa Senado. Ano pa ba naman demolition ang gagawin mo? Di ba? Kumbaga sa English, pulp dry na. Yeah. And then you send the father abroad. So essentially, wala siyang hahawakan kundi titindig siya sa sarili niyang lakas.